Ang tunay na dahilan, bakit tayo nabubuhay? Bago ko makalimutan kung inasasagot doon, sagutin na natin. Ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay dahil pinangyari ng Diyos ni Jehovah yan, dahil niya mahal niya tayo. At kung bakit tayo nabubuhay ngayon ay para gawin ang kalooban ng Diyos ni Jehovah. At para mangyari yon na ating kilalanin yung paglilingkod sa Diyos, ay dapat nating tingnan kung paano tayo nagawa, paano tayo nalalang. Kung gusto nating malaman kung bakit tayo nabubuhay. Kaya kung ikukumpara natin sa lawak at edad ng universo, napakaliit natin at napakaikli ng buhay. Paano nating masasabi yan? Si Haring David, nung siya ay nasa parang, nagpapastol, tumingala siya sa langit at nakita niya ang lalang ng Diyos. At doon sa lalang ng Diyos na nakita niya, sabi, ano ang tao para yung alalahanin? Dahil namangha siya sa gawa ng Diyos. Kaya kapag pinag-iisipan natin kung gaano kamangha-mangha ang buhay, lalo natin gustong malaman kung may dahilan ba talaga ang buhay natin. Maalala ko, alam po ninyo, nung bata pa ako, ay may nagturo ng religion. Alam niyo, pinag-iisipan din pala nila yan. Meron silang kanta. Yung kanta nila ay ganito ang nilalaman sa opening. Man, oh man, what can I say? Why am I here? What's my job? What's my goal? Tinatanong din pala nila kung ano yung kanilang papel na ginagawa nung sila'y pinahintulutang mabuhay. Kaya, gusto din natin, iniisip din natin na marami yan. Pero tayo, alam na natin ang kasaguan. Bakit tayo narin dito? May halaga ba ang buhay? Oo naman. Kaya ngayon titingnan natin, ang ating buhay ay mayroong pag-iral, mayroong epekto ito, relasyon ito sa pag-iral ng mga lalang ng Diyos, lalo na ang lupa. Bueno, gusto nating tingnan, pag-isuyo sa ating first visual aid, ang sinabi ni Isaias sa Kabanata 40, versikulo 26, ganito yung tanong. Ito yung tanong niya. Tumingala kayo sa langit at tingnan ninyo, sino ang lumalang sa mga ito? At pagkatapos, sabi, walang isa man sa kanila ang nawawala doon sa last sentence. At saka verse 28, gusto nating bigyan pansin. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba narinig? Si Jehovah ang may lalang ng lahat ng nasa lupa ay Diyos magpakailanman. Hindi siya napapagod o nalulupaypay, hindi maabot ng isipan ang kanyang unawa. Anong kinalaman ng mga bituin sa ating pag-iral? Meron po. Nakikita niyo po yan. Kung tumingala kayo sa langit, ang kaya palang bilangin ng ating mata, naked eye, ay 3,000 na stars lang. Pero kapag gagamitan mo ito ng teleskopyo at kung kayo nanonood ng YouTube, magugulat tayo sa lawak ng saklaw ng lalang ng Diyos. At kapag pinag-aaralan natin yan, sabi, alam niyo kung gaano karami ang bituin sa langit? Kung tatanungin niyo ang Siri, yung sa Observable Universe, sasabihin niya sa iyo, sa Houston Chronicle, sinabi na there are 300 sextillion stars. Alam niyo ba yung sextillion? Para maging klaro yan, gawin natin ganito. Kapag halimbawa, 4 na digits, halimbawa 4, 2, 7, 8, that's 4 digits. Kapag 4 na digit, yan ay thousands. Kapag halimbawa 7 digits yan, millions. Kapag ito ay 9 digits, maging 10 digits siya, billion. After ng billion, another 3, trillion. After ng trillion, quadrillion. After ng quadrillion, quintillion. Patas yung susunod yan, sextillion. Ang katumbas niya, lumalabas, 3 times 10 raised to the 23rd power. Ganun karami daw. Sa observable. Pag sinabing observable, yun yung abot na nakikita kahit na ginagamitan ng teleskopyo. At kung tatanungin natin, there are, doon sa, binubuo yan ng mga constellations, mga galaxies. At ang mga galaxies ay binubuo yan ng billion stars. Halimbawa, ang ating kinalalagyan na Milky Way Galaxy, ang ano pala niyan, ang stars niyan, noong una, meron lang sinasabing 100 billion galaxies.
100 billion galaxies. Pag sinabing 100 billion, there are 10. Merong 100 millions na galaxies sa Milky Way galaxy. Pag yung ipakita nga natin yung Milky Way galaxy. Okay. Ayan. Ayan yung Milky Way galaxy. At isa lang yan sa mga sinasabing kasama sa 200 observable galaxies na each galaxy, ang laman yan, billions hanggang trillions of stars ang nilalaman. And sabi doon, meron daw malang 50 to 125 billion galaxies. Ngayon, mapunta tayo dito. Diyan na lang tayo mag-focus. Dito sa Milky Way galaxy, kung ito ay naglalaman ng 100 billion of stars, kapag bibilangin daw natin yan, na ang pacing mo ay per second, 24 hours non-stop. Halimbawa sabi, 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan ang pacing mo, non-stop 24 hours, aabutin ka ng 3,171 years sa pagbilang ng mga bituin sa ating Milky Way galaxy. Yan ay kung 100 billion. Paano kung ito ay tama, yung assessment na habang lumalaki yung teleskopyo, umabot yan ng 400 billion stars. Aabutin yan ng pagbilang mo ng ganung pacing, 12,000 years. Kaya, ang tindi, di ba? At kung halimbawa dyan, ano ang implikasyon nun? Parang sinasabi, kung ito ay nabubuhay na tayo sa huling araw at biglang mag-Armageddon, di ba? Natapos na yung millennial reign na pag-ahari ni Jesus, kasama yung 144,000, nagbibilang ka pa rin non-stop sa dami nung stars. Kaya sabi, tama si Haring David, sabi, ang tao parang yung alalahanin kung kumpara sa kanyang mga lalang. At ito ang nakakatuwa dyan. Napansin niyo doon, pakibalik natin yung picture. Eto, napansin nyo dyan sa Milky Way galaxy, andyan yung mayroong nakapaloob na square. Alam niyo kung ano yon? Nandyan yung solar system. So mula doon sa kalipunan ng mga bituin, pumunta tayo sa Milky Way galaxy. Dyan sa Milky Way galaxy, andyan si solar system. Napakaliit, di ba? At yung solar system na yan, alam natin, ang liit-liit, bakit ito? Ay, napakaganda. Sabi, merong kinalaman ba? Bakit tayo nabubuhay sa placing niya? Opo. Alam nyo pa pala yan, yung square na yan, naka-square, nandyan ang tinatawag na habitable zone. Yung pwedeng mabuhay. Kaya kumbaga sa isang lote, prime lot siya. Kasi sa loteng iyan, napakagandang lote, pwedeng mabuhay dyan sa lugar na yan. Ngayon, doon sa ibang lugar niya, kokonti yung mga chemical na para mabuhay ang tao. Farther, sabi habang papalayo siya doon sa pinakita kanina, alam niyo ang nangyayari talaga doon, puro mga chemical andun ang mga radiation. Hindi pwedeng mabuhay. Kaya parang sinasabi, sinadya yung ating pagkakapwesto dyan. So, yung solar system na yun, kung saan tayo naroon, sinadya ng Diyos na dyan tayo ilalagay kasi dyan pwedeng mabubuhay ang kanyang mga lalang. Ngayon, pagkatapos niyan, tingnan nga natin yung sa solar system ngayon. Kita nyo dyan. Kaya kung pinag-aaral natin ang nilalang ng Diyos, makikita natin na pinag-isipan at may dahilan ang pagkakadesenyo sa mga ito. Ayan siya. Okay? Sa solar system na yan, napansin niyo dyan, yung nagliliwanag niya, alam natin, yan yung araw. Pagkatapos, yung sequence, 1, 2, 3, yung pangatlong planeta, yan yung planet Earth. At yung layo niya, napansin niyo yung pagkakalagay niya, tamang-tama. Narinig niyo siguro ito. Tamang-tama ang distansya sa araw, pagkatapos dito sa yung layo niya. Bakit? Sa pwestong yan, pwedeng mabubuhay. At meron siyang orbit. Yung orbit niya, yan yung dinadaanan niya. At ang nakakatuwa, sa pag-orbit niya ngayon, napansinin ninyo na gusto talaga ng Diyos na nasisiyahan yung kanyang mga lalang mismo. Yan yung pwedeng may habitable zone. Ang alam natin yung 2 kilos niya. Revolution sa rotation. Anong kinalaman nito? Mayroon. Kasi yung spin pala niya, yung spin pala nito, habang tumatakbo, alam niyo kung gaano kabilis ang takbo ng lupa na hindi natin nararamdaman? That's 66,667 miles per hour. Ang katumbas niya, kung iki-kilometers natin, yung kabisado natin, 107,000 kilometers per hour. Yan ang takbo. At habang tumatakbo siya doon sa kanyang orbit mismo, papalibot sa araw na yan, meron pa siyang isang orbit pa. Yung isa pang ikot, yung rotation, 1,000 kilometers per hour. Pero magtataka kayo, pansinin ninyo dyan,
na parang ang Diyos, nilalang niya tayo na nasa komportableng kalagayan, di ba? Hindi nating nararamdaman. Di ba? Tayo ay naglalakbay sa kalawakan. At ito ang nakakatuwa. Na sinadya ng Diyos para mabuhay talaga tayo. Yung takbo niya, para mapanatili doon sa orbit niya, may puwersa. Alam niyo, narinig yung gravitational force? Yung gravitational force na yan, merong centripetal saka centrifugal force. May puwersa na humihila pa paloob, may puwersa na papahila pa palabas. Centripetal, centrifugal. At habang tumatakbo siya, hindi siya lumalayo doon sa distansyang niyang yun. Para permanente, para mabubuhay tayo ng komportable, pwede tayong mabuhay. Kasi kapag halimbawang ano kung nilagay doon sa, eto pa pala, kapag nagkataon na bumagal ng konti, kasi ang sabi niya, 107,000 kilometers per hour ang takbo niya, di ba? Kapag ito ay bumagal, ipagpalagay mo, naging 100,000 kilometers per hour na lang ang takbo niya. Ang mangyayari dyan, hihigupin siya papunta sa araw. Kapag bumagal siya doon. At siyempre, paano mangyayari? Walang mabubuhay. Mamamatay. Kasi lalapit tayo sa araw di ba? At ito din, pag nakataon na mabilis ang takbo niya, lumagpas doon, kitang perfect ang paggagawa ng Diyos. Pag pinabilisan pa niya, lalayo pala tayo sa araw. At habang lalayo tayo sa araw, ito naman mangyayari, magiging icy. At yung mararamdaman natin na magyayelo ang lahat, mag-freezing, mamamatay tayo, walang mabubuhay. Kaya makikita natin na sinadya ng Diyos yung pagkalalang ng lupa para tayo mabubuhay. At sa mga gawa ng Diyos na yan, ito pa, na itong tinitirhan nating planeta, pansinin ninyo, sinustenahan tayo ng Diyos ng ating pangangailangan. At gusto nating tingnan yan. Pakisuyo, yung ating, yan, ang kabisado natin yan, water cycle. Di ba? Ang water cycle, ano ang maitutulong sa atin ito? Meron. Kasi sabi nga, hindi mabubuhay, kahit tayong tao, hindi tayo mabubuhay kung walang tubig. We can live for a few days. Ang sabi nila, isang araw lang pwede ka na mamatay kapag halimbawa hindi ka makainom yan for 24 hours. Dehydrate ka, mamamatay tayo. Tapos, ang nakakatuwa dyan, walang natatapon na doon sa tubig mismo. At pinoprovidean ng Diyos kung saan merong nabubuhay. At alam natin ang proseso, di ba? Naiinitan yung tubig, makakaroon ng process ng evaporation, aakyat yung tubig, mako-condense, mag-uulan. At pag umulan, didiligan dyan ang halaman. Di ba? Kailangan nating tubig na inumin. At pansinin nyo dyan, walang natatapon, hindi sumosobra. Bakit? Dahil doon sa cycle niyang ginawa, sa taglay ng Diyos na karunungan niya. At yung cycle na yan, alam nyo, pag wala palang water cycle, mapanganib din. Alam nyo, may dudulot, sa loob ng isang taon kung walang water cycle at nag-i-stagnant ang tubig na hindi umaakyat yan, ang lupa ay magiging water world. Aabutin yan ng hanggang 100 cm, 1 meters ang taas, kahit yung mga kabundukan dyan. Ganun bali ang mangyayari. Walang nabubuhay. So pansinin niyo dyan, sadyang matalino ang ating Diyos, ginawa niya yan para yung water cycle na yan. Itong ginagawa pa, lalo sa ating lugar sa Pilipinas. Ang lugar natin sa Pilipinas, polluted, tama? At ang ginagawa nung ulan, nililinis niya ang atmosphere. Kaya nakakalanghap tayo ng malinis na hangin. And talking of yung malinis na hangin, isa pang tinan pa natin yung isa, yung katabi niya, carbon and oxygen cycle. Alam niyo paano nagagawa yan? Nakakatuwa, di ba? Kapag halimbawa sa isang lugar siguro, kung sa hospital, isang building, na halimbawa yung imbornal nun, tatakpan mo, tama? Naka-close door siya, ano mangyayari dyan? Pwedeng malalason yung mga nandoon sa loob. Pero dito, sa gawa ng Diyos, na talagang matalino talaga siya, ang ginawa niya, merong cycle tungkol dito. Halimbawa dyan, yung oxygen and carbon dioxide cycle. Paano yon? Alam natin na ang oxygen ay very essential. Paano nabubuo yan? Through the process of photosynthesis, pag naaarawan ng mga halaman, ang mga halaman na nakagawa ng kanyang pagkain, patapos naglalabas siya ng oxygen. Sino nangangailangan dyan? Tao at saka hayop. At pansinin nyo, na-appreciate nyo ba yon? Kung halimbawa tayo may sakit, hindi ka makakahinga, kailangan pang gagamitan ng yung oxygen tank.
di ba? At libo-libo ang halaga niyon. So, i-appreciate natin, nagpapasalamat tayo na ang Diyos ni Jehovah meron siyang provision na ganyan. At ito ang nakakatuwa. Habang hinihigop natin yung air na yan, ano ang ginagawa naman natin? Katulad ngayon, habang ako'y nagsasalita, ano yung lumalabas? Lumalabas ang carbon dioxide. At yung carbon dioxide na ito, sino nangangailangan? Mga plants. Kita mo, nag-interact tayo. At walang natatapon, walang nasasayang, walang waste. Ganun yung ganyan ang gawa talaga ng Diyos. Kaya ina-appreciate natin, nagpapasalamat tayo na meron tayong Diyos na ganyan. At saan niya tayo nilagay? Ito ang sinabi ng Isaiah 45:18. Kaya nga masasabi natin na akma ang pagkakasabi dito sa tekstong isa. Isaiah 45:18. Ito ang sabi po diyan. Yan. Dahil ito ang sinabi ni Jehovah, ang may lalang ng langit, ang tunay na Diyos, ang gumawa sa lupa, ang may likha nito na nagpatatag nito, na hindi lumalang nito ng walang dahilan, kundi lumikha nito para tirhan. Ako si Jehovah at wala nang iba pa. So sino may gawa dyan? Si Jehovah. At pwede sabi, di ba, kilala na natin, alam natin si Jehovah, meron palang implikasyon niya mas malalim. Na ang ginagawa natin, gusto natin ipakilala ang Diyos natin na makapangyarihan sa lahat, alam niya ang lahat. At kung kaya niyang gawin ang lahat, parang sinasabi, ang implikasyon na tinuturo sa atin yan, yung ating mga problema na mga komplikado, malulutas yan sa pamagitan paghiningin natin ang tulong ng Diyos ni Jehovah. At sabi dito, gumawa siya ng lupa, may likha nito, nagpatatag nito. Kaya hindi masisira ang lupa, mananatili ito. So para sa mga kaibigan namin na nag-aaral sa Biblia, kung inisip ninyo, narinig ninyo, magkakaroon ng digmaan, nuclear, sabi mananatili ang lupang ito. Sapagkat ito, dinisenyo ng Diyos, sabi, ang nagpatatag nito ay ang may likha. Hindi nilalang ito ng walang dahilan, kundi ito ay para ating tirhan. So, merong implikasyon kung bakit nilalang yun. Ano ang layunin ng Diyos para sa mga tao naman? Eto. Ang kahanghangang pagkadisenyo sa katawan ng tao ay nagpapakita na may dahilan ang pagkalalang sa atin. Ano ang dahilan? Kaya pansinin dyan, di gaya ng hayop, may kakayahan ng mga tao na makilala at sambahin ang kanilang may lalang. Nilalang niya ang tao ayon sa larawan niya, kaya may katangian silang hindi taglay ng iba pang mga nilalang. Kita nyo, ano yung pagkalalang natin? Ito titingnan natin. Yung gawa natin, pagkakayarian natin, DNA. Narinig nyo yan, di ba? Ang DNA, ito ay nasa chromosome. Na yung chromosome na yan, ay, alam nyo kung gaano kalaki yung chromosome na yan? Singlaki ng mga sinulid. Ganun lang kakapal. At yung sinulid na yan, ito naglalaman niya na, doon yung nucleotides. Alam niyo ba kung anong impormasyon na nakalagay dyan sa DNA na yan? Doon sa nakasing laki lang ng sinulid? Yung nucleotide, meron diyang, ito ang haba niya, 0.0002 inch. Ang katumbas niyan, 20,000, yung, ito ganito, yung 20,000, ay yung isang 1 inch na ito, i-divide mo ito ng 20,000. Ganong kanipis yung nucleotides na kinaroroonan na nandun si chromosome, na nandun si DNA. Sino ito yung DNA? Yung blueprint ng ating kayarian. Paano yan? Para maintindihan natin. Yung genes. Kaya halimbawa, pag sinasabi natin yan, bakit ang itsura mo ay ganyan? Ay, kamukha niya ang tatay niya. Bakit ganito ang kilay mo? Ay, nakuha niya, namana niya yan sa nanay niya. Yun ay nasa genes. Yun yung, andun yung blueprint kasi nandun si DNA. At sabi dyan, yung kayarian natin, hindi makakasya sa 1 million na pages ang tungkol sa atin. Ganyan katindi. So mas matindi pa siya sa computer. Ganyan ang gawa ng Diyos. Kaya kamangha-mangha. At paano tayo nabuo? Pansinin ninyo? Di ba? Paano nabuo ang tao? Siyempre alam natin na nilalang sina Adan at Eva. Basahin natin yon. Genesis chapter 1 verse 27. Ganito ang pagkakasabi. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos ay nilalang niya sila na lalaki at babae. At alam natin, yung pagkalalang sa kanila ay may katangian ang mga tao para sambahin ang Diyos. Yun ang pagkakaiba natin sa ibang mga nilalang. At base sa lalang niyang yan, makikita natin ang kamanghamanghang gawa ng Diyos. Halimbawa, nung nag-anak na si Adan at Eva at dumami tayo, paano masasabing kamanghamangha yan? Ito. Kapag halimbawang ito ay nung nabuo, after 9 months, di ba, embryo, fertilized egg,
Pagkatapos niyan, nagmumultiply pala yun. Yung isa naging 2, yung 2 naging 4, yung 4 naging 8, 8 naging 16, para mabuo yung ibang partes ng katawan. Kaya mangha-mangha ang gawa ng Diyos. At layunan ng Diyos na mabuhay magpakailanman ang lupa. At saan sila inilagay? Inilagay sina Adan at Eva sa paraiso. Kaya kung makikita natin, yung intensyon ng Diyos na ang tao ay mabuhay na magiging maligaya. Pansinin niyo yung sinasabi ng verse 28. Ang sinabi sa verse 28, kung itutuloy natin ang pagbasa, pinagpala sila ng Diyos. At sinabi, yun ang sinabi doon, pinagpala sila ng Diyos. Binless sila ng Diyos. Kaya, nung binless sila, ano ang buhay na taglay nila? Napansin niyo dito ha, maalala ko yung aking tinitirhan dati, buntis yung asawa niya, manganganak yung asawa niya. Sabi niya, pag uwi ko, tinanong ko, Kuya, bakit ka nagpipintura, pinagaganda mo itong bahay ninyo? Kasi manganganak na si Mrs. Gusto ko ma-welcome yung anak ko na maganda yung atmosphere niya. Ang nakakatuwa dyan, bago maisip yan ng tao, ginawa na yan ng Diyos ni Jehovah. Tinapansin niyo yung sequence ng paglalang. Di ba? Ang ginawa ng Diyos, inihanda ang lupa, nakaroon ng liwanag, araw at gabi, inihanda ang kalawakan, tuyong lupa, mga tanglaw sa langit, mga isda at mga ibon, at ang mga huli, mga hayop at mga tao. Napansin niyo dyan, hindi niya muna nilalang ang tao sa kanya, binigyan ng tahanan. Pinaghandaan niya muna ng napakagandang paraiso bago nilalang sina Adan at Eva. Pero magtataka, sasabihin natin, hindi na paraiso ang lupa sa ngayon. Pero alam natin, ang Diyos babaguhin niya ito, hindi manatiling ganito. Sapagkat kapag mananatiling ganito ang buhay natin na mahirap, namamatay ang tao, nakakasakit ang tao, di parang walang kabuluhan din. At sasabihin natin, failure ang Diyos. Failure ang Diyos ni Jehovah. Kaya ano ang pangako niya? Ang pangako niya ay, ito ang pangako niya na sinasabi para sa atin. Ang sinasabi ng Isaiah 55:10, 11. Nariyan na kayo mga kapatid? Ito ang sabi diyan. Dahil kung paanong ang ulan at nyebe ay bumubuhos mula sa langit, at hindi bumabalik doon hanggang sa madilig na mga ito ang lupa, para tubuan yon ng pananim at mamunga, at magbigay ng binhi sa mga hasik at ng tinapay sa kumakain. Ito, magiging gayon ang salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang resulta. Kaya kung sinabi niya, ibabalik ang paraiso, ibabalik ang buhay na walang hanggan, ipinangako kina Adan at Eva, mangyayari po yon. Sapagkat sino nagsalita? Ang nagsalita dyan mismo ay ang Diyos na Jehovah. Kaya sabi niya, kundi talagang gagawin nito ang anumang gusto ko, gusto ni Jehovah na tayo mabuhay na walang hanggan. Yan yung ipinangako niya. So ano ang gagawin ngayon ng Diyos? Bale, doon sa sumisira sa lupa, sisirain din niya ang sumisira sa lupa upang sa gayon mapreserba ito. Ngayon, mabalik tayo sa tanong. Para maging makabuluhan ang buhay natin, yamang utang natin sa Diyos ni Jehovah, ang buhay natin, at alam natin, pinapreserba niya ang ating buhay, inilaan niya ang universe, inilaan niya ang lupa na nagdudulot ng ating mga pangangailangan. Iba-iba ang ginagawa ng mga tao para magkaroon ng kabuluhan ang buhay nila. Ano yon? Marami ang nagpapakasarap sa buhay, marami ang nagpapayaman at gustong sumikat. Kaya yung pansin ninyo, ginugugol nila ang kanilang panahon para sa kanilang profession. Siguro, sa mga kapatid na nandito, makakuha na lang ng trabaho, sapat na yon. Pero yung iba na hindi satisfied, mag-aaral sila ng college degree. Siyempre, ating personal choice din naman yan, di ba? Pagkatapos, magmamaster, pagkatapos ay magdo-doctorate degree pa. Kaya pwede natin tanongin ating sarili, yung ating buhay ba ay ginagamit natin ayon sa kalooban ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin? Gusto yung iba, magpakayaman ng magpakayaman. Nakakatuwa yung mga nasa full-time, no? Kasi yung nasa full-time, sabi, mayroon akong natanong noon, may nagsabi, isang Bethelite, ang sabi niya, meron siyang katrabaho, ito ay natapos na yung kanyang panahon ng paglilingkod sa government. Magpe-pension na siya. At nung nag-pension siya, ang natanggap niya, yung unang cash, yung 4-5-year lump sum, nakakuha siya na mahigit 3 million. Nasabi niya doon sa kaklase niya na saksi, na ito ay Bethelite, na ito ay, nandun sila, doon nila ginugol ang buhay nila. Ito sabi ganito daw, alam mo, kung nagtrabaho ka sana, di meron ka di sana ganitong pera, usong-uso ngayon yun, di ba, na-reassigned. Kaya kumbaga, magdududa ngayon yung kapatid na pinagsabihan doon. Pero ito sabi nung sister, alam mo, nanalangin ako kagad.
Ang panalangin ko, sabi ko, Diyos Jehovah, tulungan mo ako kung paano ko sasagutin ito. Sabi niya ganyan, biglang nag-flash sa isip niya. Ito sabi, kung ikaw may 3 million at ako wala akong 3 million, pero ginugol ko ang buhay ko sa paglilingkod sa Diyos, iniregalo ko pala yan sa Diyos ni Jehovah. O di ba? Napakagandang kaisipan. Yung panahon niya, binigay niya sa Diyos ni Jehovah. Napakagandang regalo sa amang Diyos ni Jehovah. At siyempre, nakuha niya ang pagsang-ayon ng Diyos. At alam natin na ang buhay, di ba? Kapag halimbawa yung taga-sanlibutan, hanggang doon lang. Pero tayo, yung sister na yon na nakapag-isip ng ganon, na-preserba niya ang buhay. So, hindi ang kayamanan. At saka kung halimbawa, sabi, malusog na lang tayo, malaking bagay na yan. Di ba? Kayamanan na natin yan. Sabi nga nung maalala natin, si Paul Getty, na nagsabi isang bilyonaryo na may-ari ng oil company, anong sabi niya? Na may sakit siya. Sabi niya kung may makapagbabalik lang ng kanyang kalusugan, ng kanyang kabataan, ibibigay niya lahat ng kayamanan niya. So, health is wealth. Pero sa atin iba, health is more than wealth. Yun yung ating kaisipan talaga dapat niyan. Pinapahalagahan natin ang kaloob ng Diyos na meron tayong lakas, meron ang ating pinakakayamanan mismo, di ba? At naglilingkod tayo sa Diyos ni Jehovah. Maging tunay na makabuluhan ang buhay mo kung iayon mo ito sa layunin ng Diyos ni Jehovah. Kaya kahit nagmula tayo kay Adan, nakasala sila, namatay sila, namana natin ang kamatayan, namamatay tayo, nakakasakit tayo, namamatay tayo, pero kayang baliktarin ng Diyos yan. Di ba? At yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Bakit tayo sumasamba sa Diyos ni Jehovah, nag-aaral ng kanyang salita, ay dahil gusto nating matamo ang kanyang pagsang-ayon at matamo ang pagpapala sa darating na panahon. Maging matalino tayo sa paggamit ng ating kalayaang magpasya. Yung iba, sabi nila, gusto nila maging malaya, pero hindi naman sila malaya. Alam niyo bakit? Sabi ni Mark Twain, mayroon siya nasabing ganito, kung kilala niyo isang writer, sabi niya, in every form of freedom, there's always a form of slavery. Sila is slave ng kanilang mga pangarap, ng kanilang mga tunguhin sa buhay. Tayo naman, gusto natin, ang ating pagpapasakop ay nagpapasakop sa Diyos ni Jehovah. At gusto natin na ibigay, namumuhay tayo ayon sa kanyang layunin. At gusto nating basahin ang teksto, pinaka-importanteng teksto ito. At ang nagsabi nito ay walang iba kundi si Haring Solomon. At si Haring Solomon ay nasa kalagayang magsalita. Bakit? Siya ay nakaranas ng kayamanan, katanyagan, di ba? Masarap na buhay. Pero ano ang conclusion niya? Ano sinabi niya? Ito ang payo niya sa atin. 12:13 ng Ecclesiastes. Pagkatapos ko masabi ang lahat ng ito ang punto. Matakot ka sa tunay na Diyos at sundin mo ang mga utos niya. Dahil ito ang obligasyon ng tao. So ano yung obligasyon ng tao? Ang ating gagawin ay magkaroon ng takot. Paano yung takot na yan? O siyempre, banal na takot. Ayaw natin na magdamdam ang Diyos ni Jehovah. Hindi yan yung nateterrorize tayo. Sinusunod natin ang Diyos ni Jehovah dahil, sabi, mahal natin siya. At sabi doon, anong sunod na binanggit dito? Matakit sa tunay niya, sundin ang mga utos niya, yun lang. Para maipapakita na may takot daw tayo, sumusunod sa kanyang utos. Paano yung pagsunod sa kanyang mga utos? Ano ba yung ating mga obligasyon? At yung mga utos niya, tandaan natin, di ba? Sabi ng alagad ni Jesus, unang Juan 5:3, ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kaya sundin natin yon sapagkat ito ay makapagdudulot ng kabuluhan ng ating buhay. Kung gagawin natin yan, magiging masaya at makabuluhan ang ating buhay. Kapag isinakatuparan na ng Diyos na Jehovah ang original na layunin niya para sa lupa at mga tao, makakaroon ng makabuluhang buhay, makapakailanan. Kaya ang tanong natin dyan, para magkaroon ng kabuluhan ng buhay natin, anong ating gagawin? Napakasimple lang. Narito tayo sa mundong ito, di ba? Para kilalanin ang Diyos, magkaroon ng takot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos, gawin ang kalooban ng Diyos Jehovah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Brother Felix Casagan Jr. sa nakapagpapatibay na pahayag na iyon, na tunay nga po nga nalaman namin ang tunay na dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kaya kailangan namin itong pahalagahan sa lahat ng mga nilikha para sa kabutihan ng bawat isa. Ngayon naman po ay dumako tayo sa dalawang yugto ng pulong natin. Ito po ay ang pagtalakay sa Ambang Tayong Magazine. Ito naman po ay pangangasiwaan sa atin ni Brother Reynold Tuason. Muli ay welcome mga kapatid sa ating pag-aaral sa Magazine Ang Bantayan. Sa pagkakataong ito ay meron tayong isang maganda pero seryosong paksa na ating pag-uusapan.
At yan ay ang tema na mag-ingat para hindi matukso. Pero bago yan, bago natin talakayin yan, na naisip natin na tayo ay kumanta muna ng isang awit ng papuri kay Jehovah sa Song 121. Ito ay mayroong pamagat na kailangan ang pagpipigil sa sarili. Kung nangkop sa inyong kalagayan mga kapatid, maaari tayong tumayo habang kinakanta natin ito. Pakinggan natin ang musika. Ang tema natin mga kapatid ay mag-ingat para hindi matukso. Ang temang ito ay kinuha mula sa Mateo 26:41. Nang sabi roon ay patuloy kayong magbantay at manalangin para hindi kayo mahulog sa tukso. Ngayon, saan ba tayo magpo-focus ngayon sa ating pag-aaral? May binanggit dito sa ating matututuhan na mayroong dalawang bagay na doon tayo ay magtutuon ng pansin. Una, ipapaalala sa atin ang artikulong ito na kailangan nating gawin ang buong makakaya natin para hindi tayo magkasala. Ikalawa, ipapaalala rin ito na dapat tayong mag-ingat para hindi natin magawa ang mga bagay na pwedeng mauwi sa paggawa ng malubhang kasalanan. So yan ang dalawang bagay na ating bibigyan pansin sa ating pagtalakay. Tulad ng dati, kayo ay pinasisigla mga kapatid na makibahagi sa ating talakayan ngayon at muling pinapaalala na pinapahalagan yung ating maikling mga komento at diretso sa puntong mga sagot. Ayun. Ngayon, ang tagabasa natin ng ating parapo sa pagkakataong ito ay si Brother Terence Moran at atin na siyang pakisuyuan na basahin niya ang una at ikalawang parapo. Gusto ng puso pero mahinaan laman. Sa sinabing yan ni Jesus, ipinakita niya na alam niyang hindi tayo perpekto at na nagkakamali tayo. Pero babala rin ito sa atin na huwag tayong masyadong magtiwala sa sarili. Ilang oras bago sinabi yun ni Jesus, nangako ang mga alagad niya na hindi nila iiwan ang Panginoon nila. Gusto nilang gawin ang tama, pero hindi nila naisip na kapag nalagay sila sa mahirap na sitwasyon, madali silang makakagawa ng mali. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, patuloy kayong magbantay at manalangin para hindi kayong mahulog sa tukso. Nakakalungkot, hindi patuloy na nagbantay ang mga alagad. Nang arestuin si Jesus, imbis na samahan siya, natakot sila at tumakas. Iniwan nila si Jesus. Dahil hindi sila nag-ingat, nagawa nila ang mismong ipinangako nila na hindi nila gagawin. Unang tanong natin sa letter A, anong babala ang ibinigay ni Jesus sa mga alagad niya? Sister Victoria, isuyo. Sa Matthew 26:41 po, sabi patuloy pong magbantay at manalangin para hindi mahulog sa tukso. Ayan, salamat. Ano pa yung babala na kasama roon? Brother Alcantara, pakisuyo. Binabalaan po tayo sa referensyang ito na huwag tayong masyadong magtiwala sa ating sarili. Ayun, salamat po. Yun ang babala sa atin. At kailan sinabi ni Jesus yung babala na ito? Sa anong pagkakataon? Brother Domingo, pakisuyo. Yung malapit nang hulihin si Jesus, tapos sabi ng mga alagad na hindi iyon si Jesus. Pero mga ilang oras lamang ay iniwan nila si Jesus. Kaya sabi ni Jesus ay gusto ang puso pero mahina ang laman. Ayan. Ano yung ibang salin doon sa tekstong yun mga kapatid? Ano yung ginamit doon sa unang salin natin? Doon sa Mateo 26:41b? Sister Simon, pakisuyo. Nung pong gamitin yung puso, ito ay tumutukoy daw sa puwersang nagmumula sa puso natin at nagpapakilo sa atin na sabihin o gawin ang isang bagay. Ayan, salamat po sa pagpapaliwanag ng tala baba, no? Ayan. Sa ibang salin naman ay ginamit yung salitang espiritu, no? Ayun. Ayun, sa ating bagong translation ay ginamit yung salitang puso, ano? Kumbaga, magkahawig yung dalawang iyon, ano? Sa letter B,
Bakit nagawa ng mga alagad ni Jesus na iwan siya? Sister Canuto, pakisuyo. Dahil ang kanyang mga alagad ay hindi nag-ingat, kaya nagawa nila ang mismong ipinangako nila kay Jesus na hindi nila gagawin. Ayun, salamat po. Hindi sila nag-ingat. At ano yung hindi nila naisip? Kaya hindi sila nakapag-ingat. Ano yung dapat sana naisip nila? Sister Portion ko lang? Masyado po silang nagtiwala sa sarili po nila. Hindi po nila naisip na kapag nalagay po sila sa mahirap na sitwasyon, madali po silang makakagawa ng pagkakamali. Ayun. Hindi na naisip yung bagay na yun na pagka nasa gipit na kalagayan, mahirap na sitwasyon, pwede palang mangyari na sila ay magkasala doon. Ano. Ating tingnan mga kapatid yung larawan. Sino gustong bigay ng komento sa ating larawan? Sister Homok, Mariel. Sa artwork, makikita po natin si Jesus at yung mga apostol na nasa hardin ng Getsemani. Sa unang larawan, dito po sinabi ni Jesus sa kanila yung nasa Mateo 26:41 na maging mapagbantay. Pero makikita natin sa pangalawang larawan, natulog yung mga apostol at sa huling larawan naman, tumakas pa nga sila ng arestuhin si Jesus, imbis na samahan siya. Pinapakita lang po na di sila nag-ingat at naging mapagbantay. Ayan, salamat. At ano yung binabanggit ng caption mga kapatid sa ating larawan? Sino gusto magbasa? Sister Relox, Ami? Sinabi ni Jesus sa mga alagad niya na patuloy magbantay at mag-ingat para hindi sila matukso, pero iniwan pa rin sila. Ayan, salamat. Ano? Ngayon, dito tayo mga kapatid sa para po tres. Tingnan natin yung bakit iwasan natin yung sobrang tiwala sa sarili. Basahin natin yung para po tres. Pakisuyo. Hindi tayo dapat maging kampante at sobrang magtiwala sa sarili. Determinado naman talaga tayo na huwag gawin ang anumang bagay na maglalayo sa atin kay Jehova. Pero tandaan, hindi tayo perpekto at madali tayong matukso. Pwede tayong biglang malagay sa alanganing sitwasyon na tutukso sa atin na gumawa ng mali. Para makapanatili tayong tapat kay Jehova at sa anak niya, kailangan natin sundin ang payo ni Jesus na maging maingat para hindi tayo matuksong gumawa ng kasalanan. Tutulungan tayo ng artikulong ito na magawa iyan. Una, tatalakayin natin kung sa anong mga bagay o sitwasyon tayo mas dapat mag-ingat. Pagkatapos, pag-uusapan natin kung paano tayo dapat mag-ingat para hindi tayo matukso. At panghuli, tatalakayin natin kung paano tayo patuloy na makakapag-ingat. Tanong natin sa letter A, bakit dapat nating iwasan ng sobrang tiwala sa sarili para makapanatili tayong tapat kay Jehova? Okay, si Sister, pakisuyo. Ay, si Sister Jam. Kasi po kahit determinado tayong sundin si Jehovah, pwede pa rin tayong malagay sa alanganing sitwasyon na tutukso sa atin na gumawa ng mali. Ayun, salamat. Ano pang ibang punto yung nakita niyo mga kapatid? Sister Loreto, pakisuyo. Ngayon din po, hindi tayo perpekto at madali po tayong matukso. Ayun. Kaya, wag tayong sobrang tiwala. Anong sabi nga? Brother Loreto, pakisuyo. Pagka tayo ay naging sobra na yung tiwala sa sarili, darating yung punto na hindi na tayo maging maingat. Lumalabas na kung ikaw ay halimbawa isang athlete, alam mo magaling ka, baka hindi ka na mag-practice. Baka sabihin mo, hindi, kayang-kaya ko naman yan, mga kalaban ko na yan. Nagiging ano ka na nagiging masyado ka na tiwala na kayang-kaya mo. Kaya yung si Pablo nagbigay ng punto na huwag nating isipin na palagi tayong nakatayo. Baka tayo ay mabuwal. Sabihin, kailangan pa rin talaga yung paghahanda, yung pagbabantay, yung pananalangin, yung pag-iingat. Okay, salamat po. Sister Homok, pakisuyo. Jennifer.
Yung binanggit po ng Roma 7, 21 hanggang 23, sinabi po na tayo bilang mga tao, nalulugod po tayo sa kautusan ng Diyos. Kaya lang po, merong nakikita pang isang kautusan na nakikipagdigma sa ating pag-iisip. Kaya tayo po ay bihag nito. Kaya talagang hindi po tayo maaring maging kampante sa ating sarili. Kasi po, alaman natin po yung kautusan, pero minsan, napapangibabawan po tayo ng ating di kasakdalan. Salamat sa puntong yan, ano? At ano yung kailangan natin mga kapatid para manatiling tapat tayo kay Jehovah bilang pagdiriin lang? Sister Moyo, Fraila. Para tayo ay makapanatili tayong tapat kay Jehovah, kailangan nating sundin yung mga payo at mga tagubilin ni Jesus na maging mag-inat para hindi tayo matuksong gumawa ng kasalanan. Ayun, maging maingat tayo, no? Sa letter B, ang tanong ay, ano ang tatalakayin sa artikulong ito? Merong 3 punto. Ano yung una na tatalakayin? Okay, si ano? Ano kayong pangalan? Prince ba? Tama? Okay. Kisuyo. Unang talakayin natin kung sa anong mga bagay o sitwasyon tayo mas dapat mag-ingat. Salamat. Ano? Ikalawa, si Jared. Pakisuyo, Jared. Pag-uusapan po natin kung paano tayo dapat mag-ingat para hindi tayo matukso. Ayun, paano? At yung panghuli, si Kyrel. Pakisuyo, Kyrel. Yung panghuli po, tatalakayin natin kung paano tayo patuloy na makakapag-ingat. Ayun, yan ang mga bagay na ating tatalakayin. Ano? Ngayon, tungo na tayo dito mga kapatid sa unang subtopic natin, bantayan ang mga kahinaan mo. Para po 4 hanggang 5. Pwedeng unti-unting masira na maliliit na kasalanan ng kaugnayan natin kay Jehovah. Dahil nandito, pwede tayong makagawa ng malulubang kasalanan. Lahat tayo natutuksong magkasala pero sa iba't ibang bagay o sitwasyon. Magkakaiba kasi tayo ng kahinaan. Halimbawa, baka pinaglalabanan ng isa ang tuksong makagawa ng malubang kasalanan, gaya ng imoralidad. Baka hirap naman ng iba na labanan ng tuksong gumawa ng maruruming gawain, gaya ng masturbasyon o pagtingin sa pornografiya. Baka may ilan naman na pinaglalabanan ang takot sa tao, pride, pagiging magagalitin, at iba pa. Gaya ng sinabi ni Santiago, ang bawat isa ay nasusubok kapag nadadala at naaakit ng sarili niyang pagnanasa. Bakit dapat tayong mag-ingat kahit sa maliliit na kasalanan? Ayan. Merong 2 puntong binanggit dyan. Ano yung una, Sister Gumila? Pakisuyo. Dahil pwede po nitong sirain paunti-unti ang kaugnayan natin kay Jehovah at dahil dito pwede tayong makagawa ng malubhang kasalanan. Okay, salamat. Okay, yan na yun, ano? Yung mga dahilan kung bakit ingatan natin na huwag tayong makagawa ng mga maliliit na kasalanan iyon. Ano? Brother Lagantara, pagkasuyo. Dito po sa James chapter 1 verse 15, kung babasahin po natin yun, yun po yung cycle ng sin. Muna magsisimula yun sa desire, and then pagkatapos ng desire, manganak yun bilang isang kasalanan. So, ibig sabihin, kung ano muna yung iniisip natin, dadamdamin natin, dadalhin natin sa ating puso, ito ay dudulot ng mas malalim pang ugnayan at magkakaroon na ng kasalanan pagka hindi natin na-control. Salamat po sa pagkomento sa puntong yan. Brother Domingo. Yung malalaki kasi nagsisimula sa maliliit. Kaya yung maliliit na kasalanan, hahantong yung paggawa ng malubhang kasalanan sapagkat yung maliit ay nagagawa natin na bibigyan tayo ng yung lakas, ano? Masasanay tayo na lumabag. Kaya sa bandang huli, kahit na malalaking mga pagkakamali na, pagkakasala, magagawa natin sapagkat wala na yung lakas loob natin na huwag gumawa ng mali. Salamat po. At bakit naman binanggit yung Santiago 1:14 na idiniin yung manlalakang nakabold na mga salita? Ano yung pinapaliwanag nito, Sister Doom?
na binabanggit po doon na ang bawat isa ay nasusubok kapag nadadala at naaakit ng sarili niyang pagnanasa. Ibig sabihin po nito, pwede tayong matukso at kapag hindi natin to naiwasan, pwede po tayong magkamali. Salamat. Meron pa kayo ba ibang punto doon? Brother Awao, pagkasuyo. Natutokso po kasi tayo pagka yung kahinaan po natin mismo, yung nagiging kalaban natin. Kaya kung hindi po natin paglalabanan yung mga kahinaan natin, matutokso po talaga tayo. At yun ang dapat natin paglabanan. Okay, salamat. Brother, Wow. Sister Olikino, pakisuyo. Kapansin-pansin din po na kahit yung maliliit po pala na kasalanan ay hindi ito minamaliit ng Diyos na Jehovah. Kasi pwede po itong sirain yung kaugnayan natin sa Kanya. For example po, sa atin, kung halimbawa po sa akin, magagalitin ako, babaliwilain ko po yun. Kung hindi ko po yun pag-iingatan, maaring masira po ako nito at ang kaugnayan ko kay Jehovah. Okay, salamat. Isa na lang, Sister Homo. Jennifer. Yung halimbawa po ni Eva, kagaya po nung pagnanasa niya, ito po ay bitag para makagawa ng malubhang pagkakasala. Yung binanggit po sa Genesis 3:6 na ito ay parang katakam-takam, magandang tignan at masarap itong tignan. Kaya gumawa siya ng hakbang, pumitas siya at kinain. Kaya ganun din po tayo, yung maliliit na kahinaan natin o yung mga pinagtatagumpayan natin, pwedeng magdulot po ito ng malubhang kasalanan. Okay, salamat. Brother Rabanes, pakisuyo. May isa pa, pabol pa. Kaya dapat nating ingatan ang maling isipan kahit maliit lang ito dahil katulad ito ng isang palito ng posporo na kapag iniisip ang maliit lang to, sindihan ko to, ngunit kung simula na yung apoy, tutupok ito sa malawak na kagubatan. Kapag natupok na yon, wala na. Kaya kapag nagkasala tayo dahil doon sa maliit na bagay na iniisip natin, kagaya ng nangyari kay Eva, napaimanan niya yung kasalanan sa buong sangkatauhan. Ayan. At yung salita mga kapatid na sarili niyang pagnanasa, iba't iba yung kategorya ng ating mga kahinaan. Iba't ibang mga kahinaan yung ating pinaglalabanan. Kaya sabi diyan ay sarili niyang pagnanasa. Ngayon tumungo tayo dito mga kapatid sa susunod na para po. Tingnan naman natin yung dapat nating aminin. Ano kaya yon? Sa para po 6. Alam mo ba kung saan ka pinakamadaling matukso? Delikado kung babaliwalain natin ang mga kahinaan natin o iisipin natin na hindi tayo makakagawa ng kasalanan. Tandaan, sinabi ni Pablo na kahit ang may gulang na mga Kristiyano, posibleng matukso kung hindi sila mag-iingat. Kaya dapat tayo maging totoo sa sarili natin at aminin kung saan tayo mahina. Ano ang dapat nating aminin sa sarili natin? Sister Jimia, pakisuyo. Henyo. Dapat nating pong aminin sa sarili natin kung saan po tayo mahina at madaling matukso upang makaiwas po sa paggawa ng kasalanan. Ayan. Kaya aminin natin kung ano yung kahinaan natin. Brother Simon, Kevin, pakisuyo. Karagdagan po, walang exempted sa paggawa nito. Pinanggit ng para po, kahit na yung mga may gulang na mga Kristiyano ay posible din na matalo ng temptasyon. Kaya ang lahat ay may pananagutan na patuloy na subukin at patuloy na patunayan kung nasa katotohanan sila o gumagawa sila ng tama. Ayun, salamat. Brother Loreto, pakisuyo. Pagkat tayo isang Kristiyano, madalas yung kahinaan natin ay yung mga bagay na nating natural na ginagawa nung hindi pa tayo saksi. Halimbawa, kung ikaw ay isang lasinggero, nung hindi ka pa nagiging lingkod ni Jehovah, pagka yun ay naging lingkod ka na, yun ang magiging kahinaan mo. Pag pumunta ka sa dako na sitwasyon na nandun yung inuman, maraming kasiyahan, parang natutokso ka, nagawin yun. Kasi alam mo yun ang dati mong buhay. Kaya pagka yung iba, yung mga kapatid, inaalo ka ng ganito, minsan tinatanggihan natin, pag pimipilit sila, namimilit sila ng gano'n, baka bandang huli, ikaw pa mas lasing sa kanila. Salamat. Kaya ano yung resulta mga kapatid, pagka tinanggihan natin na may kahinaan tayo, ano yung magiging epekto nito? Sister, portion ko, napakisuyo.
Ito po yung binabanggit sa unang 1:8 na dinadaya natin yung sarili natin kapag iniisip natin na hindi tayo matutokso o hindi tayo magkakasala. Ayan. Salamat, no? Ngayon tayo ay tutungo na rito sa para po 7. Kapag nalaman na natin kung saan tayo pinakamahina, ano ang dapat nating gawin? Patibayin ang panlaban natin. Palakasin ito. Tingnan ang isang ilustrasyon. Noong panahon ng Biblia, ang mga pintuang daan o gate ang pinakamahinang bahagi ng mga pader ng lungsod. Ang bahaging ito ang pinakabinabantayan. Ganyan din sa atin. Mas kailangan nating bantayan ang mga kahinaan natin para maging handa tayong labanan ang tukso. Ano ang pinaka-dapat mong bantayan? Pinaka-dapat mong bantayan. Si Sister, pagkasuyo. Dapat nating bantayan ang ating sarili kung saan tayo pinakamahina. Gaya ng ilustrasyon noong panahon ng Biblia, ang pintuang daan o gate ang pinakamahinang bahagi ng mga pader ng lungsod, kaya ito ay pinakababantayan. Ganyan din sa atin sa ngayon. Mas kailangan natin bantayan ang mga kahinaan natin para mas handa tayong labanan ng tukso. Bantayan natin yung ating kahinaan. Brother Alcantara, pakisuyo. Ano po yung babantayan natin sa ating kahinaan? Yung ating laman at ating puso, yung ating pinanggalingan na ating kahinaan natin ay galing sa isip. Connection ito sa ating puso at sa ating laman. So, ang pinapayo natin, anong gagawin natin dito? Kailangan nating gawin ang buong makaya natin para hindi tayo magkasala. Dapat tayong mag-ingat para hindi natin maggawang mga bagay na ikakapansala ng ating puso at ating isip. Salamat po. Brother Domingo, pakisuyo. Sabihin kung bantayan ng ating kahinaan, ibig sabihin niya na talagang alert tayo na kapag nasa tayo isang sitwasyon ngayon na maliliit na mga kalagayan na hahantong, alam na hahantong dun sa paggawa natin ng kasalanan dahil sa kahinaan natin, dapat tayo mag-ingat na, dapat maging alerto tayo. At binabanggit ng unang Korinto 9:27, ang ginagawa ni Pablo dito ay binubugbog niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, dinidisplay niya para sa gayon. Yung maliit na mga bagay na hindi hantong yon o tutulong sa kanya, nakahantong para gumawa ng malaking kasalanan. Okay. Sister Arguelles, pakisuyo. Napaka-importante po pala na malaman natin kung saan tayo mahina. Kasi doon po sa paragraph 6, binanggit po doon yung patanong na saan po ba tayo pinakamadaling matukso. So kung alam na po natin na doon tayo weak, mas malalaman po natin yung solusyon or magagawan po natin ng paraan na maiwasan talaga natin mahulog sa tukso. Okay. Sister Jennifer Homok. Naalala ko po yung sa special meeting na mga nakaraan na po, yung sinabi doon na bawat isa sa atin ay may tinatawag pong Achilles heel, na kung kahit nagaano tayo kalakas sa isang bagay o sa mga bagay, meron po tayong kahinaan. Kaya dapat makuha po natin, malaman natin kung anong kahinaan na yon at gawin po natin yung nasa unang Korinto 9:27 na disiplinahin po natin yung kahinaan na yun. Okay, salamat. Meron pa si Brother Evangelista. Yan. Patibayin po natin yung panlaban natin para hindi tayo matukso. Ayan, salamat po, Brother Evangelista. Kaya nakita natin mga kapatid, yung punto rito na doon tayo magtututok, doon tayo magtutuon ng pansin sa kahinaan natin. Yun ang ating bibigyang pansin. Kumbaga sa gate, naroon yung mga sundalong marami para bantayan yung gate. Yun ang pinakamahinang bahagi ng lungsod. Okay, dito tayo mga kapatid sa susunod na subtopic kung paano mag-iingat para po 8 at 9. Paano ba tayo mag-iingat para hindi tayo matukso? Tingnan natin kung ano ang pwede nating matutunan sa nangyari sa kabataang lalaki sa Kawikaan Kabanata 7. Inakit siya ng isang immoral na babae at nakagawa sila ng immoralidad. Sinasabi sa talata 22 na agad siyang sumunod sa babae na para bang bigla na lang nangyari iyon. Pero makikita sa naunang mga talata na may iba pa siyang mga ginawa kaya siya unti-unting natukso na magkasala. Ano ba ang mga ginawa niya bago siya nagkasala? Una, bago gumabi, dumaan siya malapit sa kanto ng bahay ng babae.
Pagkatapos, naglakad siya papunta sa bahay nito. Nung makita niya ang babae, hindi siya umalis. Pumayag pa nga siya na halikan nito. At nakinig siya habang inikinukwento ng babae na nagandog ito ng mga haing pansalo-salo. Malamang na sinabi ito ng babae para hindi isipin ng kabataang lalaki na masama siya. Kung hindi sana ginawa ng kabataang lalaki ang lahat ng iyon, naiwasan sana niyang magpaharap sa tukso at magkasala. Ating babasahin muna mga kapatid yung Kawikaan 7:8 at 9. Sister Umpakan, pakisuyo. Dumaan siya malapit sa kanto ng bahay ng babae at naglakad sa direksyon ng tirahan nito. Sa takip silim bago gumabi habang nag-aagaw ang liwanag at dilim. Salamat po. At yung isa pang teksto sa Kawikaan 7:13, 14, and 21. Sister Relox, Marilyn. Sinunggaban niya ang lalaki at hinalikan. Hindi siya nahiyang sabihin, kinakailangan kong maghandog ng mga haing pansalo-salo. Tinupad ko ngayon ang mga panata ko. Salamat. Ngayon ang tanong ay paano sana naiwasan ng kabataang lalaki sa Kawikaan Kabanata 7 na makagawa ng malubhang kasalanan? Sister Aguilar. Sana po pala bago gumabi, sa iba na lang o hindi na lang siya dumaan dun sa kanto na malapit dun sa bahay ng babae para hindi na siya makapaglakad papunta dun sa bahay niya. At hindi na rin po niya makita yung babae o pakinggan o pumayag na halikan po sana siya. Okay. Yun sana ang ginawa niya, no? Pero hindi niya ginawa yon. Sister Pascual. Alam niya yung kategorya ng babae. Bakit pumunta pa siya? Kung hindi siya pumunta doon, hindi nang akit yung babae. Iyon, tama po. Kung hindi sana pumunta doon, ay pumunta siya, doon siya sa may kanto. Tapos aligid siya doon sa lugar ng bahay ng babae, Ano pang magandang punto dito? Meron pa. Brother Alcantara, pakisuyo. Kung napigilan po niya sana ang kanyang sarili, yung sinasabing kahinaan niya, ay sana hindi humantong sa ganitong naranasan na natukso ang kanyang laman dahil sa laman natin ay talagang hindi naman tayo perpekto, ay doon talaga tutungo yung pagkatukso na maakit siya sa kasalanan. So ang may papayo natin dito na kailangan magpigil sa sarili ng laman. Okay, salamat po. So biglaan ba yung nangyari sa kabatang lalaking ito? Na bigla na lang siya nagkasala ng immoral? Sister... Hindi to bago sa kanya kasi nung hindi pa nakasala, unti-unti na siya may ginagawa. Kaya nang natukso siya, patuloy na lang ginawa niya. Ayun. Kaya hindi naman na talaga biglaan yun. Merong mga bagay na ginawa siya na umakay tungo doon sa malubhang pagkakasalang yun. Ngayon, tingnan pa natin mga kapatid yung ilang mga punto. May kaugnayan dito sa pagkakasala ng kabatang lalaki. Paano naman ito maaaring mangyari? Halimbawa sa atin, sa parapo Gis. Kisuyo. Ipinapakita ng ulat na ito ni Solomon ang pwedeng mangyari sa kahit sinong lingkod ni Jehovah. Pwede siyang makagawa ng malubhang kasalanan. At pagkatapos, maisip niya bigla lang nangyari yon. Pero kung pag-iisipan niya ito, malamang na makita niyang may nagawa muna siyang maling mga desisyon bago siya nagkasala. Baka nakipagkaibigan siya sa mga hindi lingkod ni Jehovah, pumili ng questionableng libangan, o baka paulit-ulit siyang pumunta sa mga website o lugar na hindi para sa mga Kristiyano. Posible rin na tumigil na siyang manalangin, magbasa ng Biblia, dumalo sa pulong o mangaral. Gaya ng kabataang lalaki sa Kawikaan, baka hindi naman talaga biglaan ang nagawa niyang kasalanan. Paano posibleng mangyari sa isang lingkod ni Jehovah ngayon ang nangyari sa kabataang lalaki? Ayun. Merong ilang mga punto na binanggit dito, pero tayo banggit ng isa. Paano posibleng nangyari yon? Sister Navarez.
yung matukso pong makipagkaibigan sa mga hindi lingkod. Ayan, salamat. Ano pa? Brother Domingo, pakisuyo. Naman kasi dito, hindi naman biglaan makagawa siya ng kasalanan. May mga hakbang yan, unti-unti, sabi dito, tulad ng nangyari doon sa kabataang lalaki kanina, at binanggit ng sister kanina na maaaring doon sa unang bahagi, yung kanyang pagkakamali ay nakipagkiibigan sa mga hindi lingkod ni Jehovah, kaya na-imprensyahan yung kanyang, doon sa kanyang maling paggawi. Pagkatapos binanggit pa dito, baka ang unang hakbang na ginawa niya ay paulit-ulit na pumunta sa mga website na hindi maganda. Kaya unti-unti siyang natutukso at kung yun ang kanyang kahinaan, maaring yun ang nagiging sanhi na siya ay gagawa ng malubhang kasalanan. At isa pa dito, binanggit dito, maaring napabayaan ng kanyang spiritual na routine, yung kanyang spiritualidad, kaya humina siya. Hindi na nanalangin, nagbabasa ng Biblia, dumadalo sa puno at mga ngaral. Kaya naging mahina siya, kaya yun dahilan kung bakit siya unti-unting naakit na gumawa ng malubhang kasalanan. Ayan. Sister, salamat po, Brother Domingo. Sister Kapangpangan. Kaya totoong-totoo po yung binabanggit noong ang bantayan, November 1, 2000, na may mga hakbang na umaakay sa imoralidad. Bawat hakbang po na ginagawa ay lalong nagpapahirap sa pag-atras. Ayan, salamat. Okay. Kaya maaaring hindi biglaan yung pagkakasalang yun. Mayroong mga hakbang na ginawa siya, kaya siya humantong sa ganong seryosong pagkakasala. Ngayon, tingnan pa natin ang ilang punto dito sa para po 11. Ano ang natutuhan natin? Dapat nating iwasan hindi lang ang mismong kasalanan, kundi pati na ang mga desisyon na umaakay dito. Iyan mismo ang ipinaliwanag ni Solomon pagtapos niyang sabihin ang nangyari sa kabataang lalaki at sa immoral na babae. Sinabi ni Solomon tungkol sa babae, "Huwag kang gumala-gala sa kanyang mga landas." Sinabi pa ni Solomon, "Lumayo ka sa kanya, huwag kang lumapit sa pasukan ng bahay niya." Kaya para makaiwas tayo sa paggawa ng kasalanan, dapat tayong lumayo sa mga bagay o sitwasyon na aakay sa atin na magkasala. Baka kasama dito ang pag-iwas sa mga sitwasyon o gawain na hindi naman bawal sa mga Kristiyano, pero alam mong pwedeng maging dahilan para matukso ka na gumawa ng kasalanan. Ano ang dapat nating gawin para maiwasan nating magkasala? Sister Joso. Sabi po dun sa Kawikaan 7:25, huwag kang gumalagala sa kanyang mga landas. Kaya ang aral po nito para sa atin, kung gusto po natin akayin tayo ng Espiritu ng Diyos, huwag po natin ilagay yung ating sarili sa nakatutoksong sitwasyon. Ayan, salamat. Ano yung iiwasan natin bilang pagdiriin lang? Para hindi tayo makagawa ng malubhang pagkakasala? Sister Gamboa, pakisuyo. Hindi lang po yung mismong kasalanan, kundi pati yung mga desisyon na umaakay dito. Ayan. Kaya hindi lang yung mismong kasalanan, kundi yung mga hakbang o kaya mga bagay na ginawa natin o kaya gagawin ng isa na maaaring umakay sa pagkakasala. Kaya ano yung pinatunayan dito ni Solomon? Ano yung ipinapaliwanag niya? Brother Alcantara, pakisayo. Paliwanag ni Haring Solomon na sa Kawikaan 7:25, huwag kang gumala-gala sa kanyang magalantas. Ibig sabihin nito na yung mga mata mo ay huwag gumagala-gala sa mga nakakakit sa mga mata na immoralidad. Kaya kung hindi mo maiwasan ang itong pangyayari, makakasangkot ka sa pagkasala. Ayan, salamat po, Brother Homok Giovanni. Malinaw ang payo sa atin. Hindi lang yung kasalanan ang iiwasan, kundi yung dahilan kung bakit hahantong ka doon sa pagkakasala. Kaya may binanggit dito sa bandang dulo ng para po na baka kasama dito ang pag-iwas sa mga sitwasyon o gawain na hindi naman bawal sa mga Kristiyano,
Pero alam mo, pwedeng maging dahilan para matukso ka na gumawa ng kasalanan. Okay, salamat. At ano yung nais ating komentan mga kapatid, yung footnote? Sino nagbasa nito? Sino nag-research nito? Brother Victoria? Binanggit po dun sa Magasing Bantayan na gawin natin ang lahat para masunod ang malinis na pamantayan ni Jehovah nang sa gayon maiwasan natin magkaroon ng mga maling kaisipan. Okay, salamat. Kaya nakita natin mga kapatid dito na magtutuon din tayo ng pansin dun sa mga bagay na maaaring umakay tungo dun sa malubhang pagkakasala. Puntahan natin ang parapo 12. Pakisuyo. Para maiwasan ng mga sitwasyon na aakay sa kasalanan, dapat na magpasya tayo kung ano ang mga hindi natin gagawin. Ganyan ang ginawa ni Job. Nakipagtipan siya sa mga mata niya na hindi siya titingin ng may pagnanasa sa ibang babae. Kung gagawin niya yan, malayo siya makagawa ng imoralidad. Tayo rin, pwede nating ipasya sa sarili natin na iwasan ng anumang bagay na pwedeng umakay sa atin na magkasala. Ating basahin yung Job 31:1. Brother Amora? Nakipagtipan ako sa mga mata ko. Kaya paano ko magagawang tumingin ng may pagnanasa sa isang dalaga? Okay, salamat. At ang tanong, ano ang pinasya ni Job na gagawin niya at paano ito nakatulong sa kanya na huwag magkasala? Ano yung pinasya ni Sister Pailagot, Irene? Binanggit po dun sa 31:1 na nakipagtipan si Job sa kanyang mga mata. Ibig sabihin po na hindi na siya tumingin sa ibang mga babae at sa ganitong paraan po na ilayo niya yung sarili niya sa imoralidad na gawain. Ayun, salamat. Tungo tayo mga kapatid sa parapo 13. Pakisuyo. Dapat din tayong maging maingat sa mga iniisip natin. Para sa ilan, walang masama sa pagpapantasya hanggat hindi mo naman yon aktual na ginagawa. Pero mali yan. Kapag laging iniisip ng isang tao ang maling pagnanasa niya, mas tumitindi iyon. Kaya ang nangyayari, siya ang gumagawa ng tukso na kailangan niyang ngayong paglabanan. Normal lang naman na makapag-isip tayo ng masama kung minsan. Pero ang mahalaga, inaalis natin iyon agad sa isip natin at pinapalitan ng mabubuting bagay. Ginagawa natin yan kasi ayaw nating mapatindi ang maling pagnanasa hanggang sa mahirapan na tayong labanan ito at mauwi pa nga sa paggawa ng malubhang kasalanan. Bakit dapat tayong maging maingat sa mga iniisip natin? Sister Moyo, pakisuyo. Para maiwasan po yung anumang bagay na pwedeng mawi po sa pagkakasala. At papalitan po ito ng mga mabubuting bagay. Okay, salamat. Meron pang ibang punto doon? Brother Loreto, pakisuyo. Ito'y madaling pintuan sa pagkakasala, yung pag-iisip ng mali. Halimbawa, nag-iisip tayo ng isang pantasya patungkol sa isang magandang babae na nakita. Pagkatapos ay sa iyong mga pag-iisip, gumagawa ka na ng kung ano ng mga eksena. Hanggang sa iyong isip na yon ay maglihi at mailagay sa iyong puso. Pag ang paglilihi ay may panganak na, magkakaroon ng pagkakasala. Kaya pinapakita na dapat sa isip pa lang ay kontrolin na natin. Mag-isip na tayo ng mga bagay na mabuti, mga salita ng Diyos. Di ba, kung tayo natutukso, sabi ni Jesus, ay sino mang tumitingin sa isang babae na may pagnanasa, siya ay nagkakasala na ng pangalan niya. Ikukontra natin yun doon sa iniisip natin. At machicheck yun, mali ito. Dapat ay sumunod ako sa Diyos, sa salita niya. At makikita natin doon, minsan pagka, halimbawa, natukso ka sa isang kapatid, lalo na, tapos siya natukso rin sa iyo. Ang sabi sa Biblia, mas mainam pa na kung ikaw naging katitisuran ng kapatid na ito, ay talihan ka ng malaking gilingang bato sa liig at itapon ka sa dagat. Ang gilingan mo ay malaki pa sa gulong ng truck. Kaya tiyak na hindi ka mabubuhay, mamamatay ka. Okay, salamat po. Kaya ano yung ginagawa natin pagka tayo nagpapantasya dun sa mga maling kaisipan? Gumagawa tayo ng ano?
sa isip natin. Sister Umpakan. Pag ginagawa po natin yon, ang nangyayari, tayo yung gumagawa ng tukso na kailangan natin mismong paglabanan. Ayun. Sariling tukso yung ginagawa natin kasi nagpapantasya tayo dun sa mga bagay na di natin dapat pagpantasyahan. Ano? Brother Simon, pakisuyo. Binanggit po ng para po, dahil sa hindi tayo sakdal, normal lang na makapag-isip tayo ng masama kung minsan. So, kailangan handa tayo dito. Pero alam natin, katulad ni Job, nakipagtipan tayo. Nakipagtipan tayo sa Diyos na Jehovah na hindi tayo gagawa ng kasalanan. Kaya kapag pumasok yung maling kaisipan, dapat na alisin natin ito agad at palitan kagad ito ng mabubuting bagay. Okay, salamat. Ngayon nating puntahan yung larawan. Nais nating komentohan yung nasa larawan. Sister Felicitas. Sa unang picture po, gabi na at nanonood pa ng TV yung isang brother. Yung pangalawa namang picture, sinusulatan niya ang katrabaho niyang babae. At sa huling picture po, ang brother ay umiinom kasama ang katrabaho niyang babae. Kaya sa caption po, kailangan nating iwasan ang anumang bagay na pwedeng mauwi sa pagkasala. Kailangan pong mag-ingat po tayong lahat. Salamat po. Brother Domingo, meron kong bangitin. Kaya dito, doon sa unang picture, ay dahil sa panunood siguro, mga pornography ito, mga malalaswa, ay nagkaroon siya ng pagnanasa, no? Nandun sa isip niya ngayon, tapos hindi niya kaagad inalis yun. Kaya, sabi, naglihiw, kaya nagbunga yun na ay gagawa ng paraan para yung kanyang pagnanasa ay may isa katuparan niya. Kaya yung nakatingin siya ng isang babae dito, ay baka naakit siya hanggang sa hindi na napigilan, ay nagkaroon sila ng medyo malapit na ugnayan at maaaring ito hahantong sa immoralidad kung hindi siya talaga mag-iingat at magpigil sa kanyang sarili. Okay, salamat. Meron pa? Sister Kapangpangan? Karagdagan po ulit sa larawan. Sa unang larawan po kasi habit niya lang po na manood. Hanggang sa trabaho, naiisip niya na yun, nakapagpantasya na siya. Hanggang panghuli po ay inakto niya na po yung pinapantasya niya. Okay, salamat. Ano? Dito tayo mga kapatid sa para po 14, pakisuyo. Ano pa ang pwede natin gawin para makapag-ingat tayo at malabanan ng tukso? Dapat na maging kumbinsido tayo na lagi tayo mapapabuti kapag sinunod natin ang mga utos ni Jehovah. Baka mahirapan tayo kung minsan na gawin yan. Baka salungat sa gusto niya ang iniisip natin at nararamdaman. Pero kung talagang magsisikap tayo, magiging masaya tayo at panatag. Ano pa ang tutulong sa atin na malabanan ng tukso? Sister Karen Amora. Dapat po na kumbinsido po tayo na kapag sinunod natin yung utos ni Jehovah, mapapabuti po tayo at ito'y totoong-totoo po sa atin. Salamat. At ano yung resulta pag magsisikap tayong gawin ito? Sister Kamarig? Magiging masaya po tayo at panatag. Ayun. Tungo tayo mga kapatid sa para po 15. Pakisuyo. Dapat na gustong-gusto nating gawin ang tama. Kapag natutuhan natin kapuotan ang kasamaan at ibigin ang kabutihan, magiging mas determinado tayong gawin ang tama at iwasan ang mga sitwasyong aakay sa paggawa ng kasalanan. Tutulong din ito sa atin na maging matatag kapag napaharap tayo sa alanganing sitwasyon na hindi natin inaasahan o maiiwasan. Kung matututuhan nating ibigin ang kabutihan, paano ito makakatulong sa atin na makaiwas sa tukso? Si Sister Homok Jana, pakisuyo. Hindi po tayo basta-basta matutukso na mag-isip or gumawa ng masama dahil determinado po tayo na gawin ang tama at maiiwasan po natin ang anumang panganib na mag-aakay po sa atin na gumawa ng kasalanan. Okay, salamat. Meron pang punto doon? Nababanggitin kayo? Okay, ang point dito ay ibigin natin yung kabutihan para maiwasan natin yung tukso. Para po 16, paano natin matututuhang ibigin ang kabutihan? Dapat na maging abala tayo sa espiritual na mga gawain. Kapag nasa pulong tayo ang ministeryo, hindi tayo basta-basta natutuksong gumawa ng mali. Kasi tumutulong ang mga gawain ito para mas gustuhin nating mapasaya si Jehovah.
Kapag binabasa natin at pinag-aaralan ang salita ng Diyos at binubulay-bulay ito, mas tumitindi ang kagustuhan nating gawin ang tama at iwasan ang masama. Tandaan din ang sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Patuloy kayong manalangin para hindi kayo mahulog sa tukso." Kapag nananalangin tayo sa Ama natin sa langit, binibigyan natin siya ng pagkakataong tulungan tayo at mas nagiging determinado tayong gawin ang gusto niya. Paano tutulong ang espiritual na mga gawain para makapag-ingat tayo? Sister Homo, Fe. Meron pong kasabihan na yung an empty mind is where the devil's workshop. Kaya yung pagiging busy po natin sa mga spiritual na mga gawain katulad ng pulong, ministeryo, pagbabasa ng Bible, ganoon din yung pagbubulay-bulay, at ganoon din yung pananalangin, tutulong yung mga activities na yun or yung mga gawain na yun para lalong mapalalim yung pag-ibig natin kay Jehovah, ganoon din yung kagustuhan natin na gawin yung tama at iwasan yung masama. Ayan, salamat. Brother Alcantara, pakisiyo. Ibig sabihin po, busy po yung pag-iisip po natin, yung activity po natin sa spiritual na mga gawain. Walang lugar para sa mga ganong pag-iisip sa mga gawain. Kaya ito talaga ay makakatulong sa atin para yung ating mga prinsipyo sa buhay ay ayon po sa mataas na pamantayan ni Jehovah. Okay, salamat. At ating komentuhan yung larawan, mga kapatid. Sino gustong komento dyan sa ating Sister Aguilar, pakisuyo. Makikita po natin sa larawan na yung brother sa umaga pa lang binabasa na niya yung teksto sa araw na iyon. Tapos pag lunch break naman, nagbabasa din siya ng Biblia. At dumadalo din siya ng midweek meeting kinagabihan. Pinapakita po nito na yung brother, may magandang routine siya. Kaya naging protection nito, naging maingat siya, at binigyan niya ng pagkakataon si Jehovah na tulungan siya para malabanan yung mga tukso po. Okay, salamat. Ano yung caption? Ano sabi doon? Sa caption? Sister Aguilar, Dolores. Makakatulong sa atin ng magandang spiritual na routine para malabanan ang tukso. Ayun, salamat. Sister Ongking ko po, pakisuyo. Binanggit po dito sa huling pangungusap ng para po na kapag nananalangin tayo sa Diyos na Jehovah, binibigyan natin siya ng pagkakataon na tulungan tayo at maging mas determinado na gawin ang gusto niya. Ayan, salamat po sa pagtawag pansin sa huling puntong yan. At tungo tayo mga kapatid sa patuloy na mag-ingat sa 17 tayo. May mga kahinaan tayo nung posible nating maalis. Pero baka may ilang kahinaan din na kailangan nating patuloy na labanan. Tingnan ang nangyari kay Apostol Pedro. Dahil sa takot sa tao, 3 beses niyang ikinaila si Jesus. Mukhang napagtagumpayan ni Pedro ang kahinaang yon nang lakas loob siyang magpatotoo sa harap ng Sanhedrin. Pero pagkalipas ng ilang taon, dahil sa takot sa mga taga-suporta ng pagtutuli, iniwasan niya ang mga Kristiyanong hentil. Bumalik ang kahinaan ni Pedro, o baka nga hindi talaga iyon naalis. Anong kahinaan ang patuloy na pinaglabanan ni Pedro, Sister Tuason? Takot po sa tao. Okay, salamat sa maikling sagot na yan. Direkta sa punto. Ano pang punto nais niyong bigyan pansin? Naulit pa ba to? Yung napagtagumpayan ba niya, ibig sabihin mga kapatid? At anong nangyari nung bandang huli? Sister Loreto. Dahil nga po sa takot sa tao, 3 beses po niyang ikinailang kanyang mismong Panginoon, si Jesus. Pero napagtagumpayan naman niya yun kasi lakas loob siyang nagpatotoo sa mismong harap ng Sanhedrin. Kaya lang pagkalipas nung ilang taon, dahil pa din sa takot sa tao, dahil sa takot sa mga tao, lalo na yung sa taga-suporta ng pagtutuli, yung mga Kristiyanong hintil naman ang iniwasan niya.
Kaya pinakikita po nito na bumalik din yung kahinaan ni Pedro, yung pagkatakot sa tao. Sabi nga, baka hindi pa nga ayon talaga totally na ilis. Na posibleng ganun din yung sa atin. Kaya napakahalaga na magpasakop tayo sa Diyos na Jehovah at gawin lagi yung ating mga spiritual routine para magkaroon tayo ng lakas ng loob na umiwas doon sa mga tuksong ganun. Salamat po. Sa para po 18 na tayo mga kapatid. Gaya ni Pedro, baka kailangan pa rin natin paglabanan ang isang kahinaan na akala natin na pagtagumpayan na natin. Halimbawa, inamin ng isang brother, 10 taon ko nang naitigil ang panonood ng pornografiya at akala ko wala na yon. Pero nakita kong hindi pa pala nawala ang kahinaan ko at pwede itong bumalik anumang oras. Buti na lang, hindi sumuko ang brother. Tinanggap niya sa sarili niya na kailangan niyang paglabanan ang kahinaan niya araw-araw. Baka nga hanggat nabubuhay siya sa sistemang ito. Sa tulungan ng asawa niya at ng mga elder, naging mas maingat pa siya para hindi siya matusong manood ng pornografiya. Anong dapat nating tandaan tungkol sa mga kahinaan natin? Brother Pailago, Teron. Tulad nga po ni Pedro, kailangan pa rin po natin paglabanan yung isang kahinaan na akala natin mapapagtagumpayan po natin. Ayun, salamat. Sister Alcantara, pakisuyo. Karagdagan lang po, ang kahinaan po ay hindi permanent. No? Matatagumpayan po natin ito, ang kahinaan natin, kung lagi po tayong magsusumikap na i-reverse ito. Para po maging successful tayo, kailangan po nating humingi ng tulong sa mga nakakatanda sa atin or pinagkakatiwalaan na kakilala para po makatulong sa atin sa goal na ito. Siyempre po, hindi po natin ito ma-accomplish kung wala po tayong tulong ni Jehovah. Kaya po manalangin po tayo. Salamat. Kaya ano yung magandang ginawa ng brother doon sa karanasan? Ano yung tinanggap niya? Anong gagawin niya? Brother Domingo, pakisuyo. Kailangan daw niyang paglabanan ng kanyang kahinaan araw-araw. At baka pa nga sabi dito, hanggat nabubuhay pa siya, sistemang ito ng mga bagay. Kaya talagang yung pag-struggle niya, pagkipaglaban niya, talagang araw-araw lagi yun sapagkat meron siyang kahinaan na pwedeng bumalik anumang araw na hindi siya malakas sa spiritual. Kaya ang technique dito ay talagang magpalakas sa spiritual. Kasi ang totoo niya, yung kahinaan natin, nalalabanan natin dahilan sa yung lakas natin sa spiritual, galing kay Jehovah, galing sa ating spiritual routine. Pero once na humina tayo doon, maaaring yung kahinaan natin ay babalik yun at tayo ay madaig nun ang kahinaan natin. Okay, salamat po. Brother Pailagot. Malaking bagay din yung kanyang asawa sa pag-iwas sa tukso. Ganon din yung ilang mga elder na marahil ay nagpapayo sa kanya. At naging resulta nito ay talagang natulungan siya na maiwasan yung panonood ng pornography. Okay, salamat. Ngayon, tingnan naman natin mga kapatid yung dagdag pa mga punto kung paano natin malalabanan pa yung pabalik-balik na kahinaan. Para po 19 tayo. Ano ang pwede natin gawin para malabanan ng pabalik-balik na kahinaan at hindi ito mauwi sa pagkakasala? Dapat nating sundin ang payo ni Jesus kung paano lalabanan ng tukso. Sinabi niya, patuloy na magbantay. Kahit sa mga panahon na pakiramdam mo malakas ka, iwasan pa rin ang mga sitwasyon na pwede kang matukso. Patuloy na gawin ang mga bagay na ginagawa mo para labanan ang kahinaan mo. Sinasabi sa Kawikaan 28:14, maligaya ang taong laging nagbabantay. Paano natin malalabanan ng pabalik-balik na kahinaan? Brother Relox Manuel. Dapat po patuloy tayong magbantay. Ito po yung payo ni Jesus sa atin na dapat natin sundin. At yung kung pakiramdam natin, malakas tayo, iwasan pa rin natin ang sitwasyon na pwede tayong matukso. Ayan. Tama, no? Ano yung dinidiin ng Kawikaan 28:14? Pakisuyo. Brother Relox, J.A. Sinasabi po dito na maligaya po yung taong laging nagbabantay. Ayan. Laging, Kaya salitang laging yung nais natin, idiin,
Sa huling subtopic tayo mga kapatid, mga pagpapala kung patuloy tayong magbabantay. Para po 2021. Siguradong sulit ang pagsisikap natin na patuloy na magbantay. Anumang pansamantalang kasiyahan ang maibigay ng kasalanan, hindi iyon maikukumpara sa sayang mararamdaman natin kung susundin natin ang mga pamantayan ni Jehova. Dinisenyo kasi tayo para gawin ang kalooban niya. Kapag namuhay tayo sa paraang gusto ni Jehova, panatag tayo kasi malinis ang konsensya natin at posible tayong mabuhay ng walang hanggan. Totoo, mahina ang laman, pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong magagawa para labanan ang kahinaan natin. Laging nandyan si Jehova para ibigay ang lakas na kailangan natin. Pero tandaan, lakas na higit sa karaniwan ang ibinibigay ni Jehova. Kaya responsibilidad pa rin natin na gamitin ang lakas na mayroon tayo para labanan ang kahinaan natin. Kung gagawin natin ang buong makakaya natin, makakasigurado tayong sasagutin ni Jehova ang mga panalangin natin para sa paghingi ng higit na lakas. Sa tulong ni Jehova, makakapag-ingat tayo at malalabanan natin ang tukso. Maraming salamat, Brother Moran, sa mahusay na pagbasa ng mga parapo. At ang tanong natin, o kaya basahin muna natin mga kapatid, yung 2 Korinto 4:7. Si Brother Gamboa. Gayunman, ibinigay sa amin ang kayamanang ito kahit gaya lang kami ng mga sisidlang luwad para maipakita na ang lakas na higit sa karaniwan ay mula sa Diyos at hindi sa aming sarili. Maraming salamat. Ang tanong natin, anong mga pagpapala ang tatanggapin natin kung patuloy tayong magbabantay? Sister Humpakan, Rain. Kung patuloy po tayo magbabantay, tatanggapin po natin yung pagpapala ng malinis na konsensya at yung posibilidad po na mabuhay ng walang hanggan na hindi po maikukumpara sa pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Ayun. Yun ang pagpapala, ano? Kung gagawin natin ang buong makakaya natin para labanan ng tukso, ano ang ibibigay ni Jehova sa atin? Brother Pailago, Teron. Bibigyan po tayo ng Diyos ni Jehova ng lakas na higit sa karaniwan at responsibilidad pa po natin na gamitin yung lakas na mayroon tayo para malalabanan po yung mga kahinaan natin. Kaya kung gagawin po natin yung buong makakaya natin, makakatiyak tayong sasagutin ni Jehova yung mga panalangin natin para sa paghingi ng higit ng lakas. Kaya po sa tulong ng Diyos ni Jehova, makapag-ingat tayo at malalabanan natin yung ating mga tukso. Okay, salamat. Kaya yan ang bibigyan tayo ng lakas na higit sa karaniwan para malabanan ng mga tukso. Dito nakatapos mga kapatid yung ating pagtalakay at puntahan natin yung ilang tanong sa repaso. Ano ang pinakadapat nating bantayan? Brother Narahos. Dapat pong bantayan natin ang ating mga kahinaan. Okay, salamat. May dadagdag pa, Sister Amora, Karen? Kaya dapat po na alamin natin at suriin ng ating sarili para malaman po natin yung kahinaan na iyon, para alam po natin kung ano po yung babantayan natin. Salamat. Paano tayo makakapag-ingat para hindi matukso? Sister De La Cruz, Roda. Dapat po na maging kumbinsido tayo na lagi tayong mapapabuti kapag sinunod natin yung mga utos ni Jehova at dapat na maging abala tayo sa mga espiritual na mga gawain. Maraming salamat. Meron pa, Sister Moyo? Ibigin po natin yung kabutihan at dapat na maging abala sa spiritual na mga gawain tulad ng pagdalo sa pulong, pangangaral, pag-aaral ng Biblia at pagbubulay-bulay, pananalangin at yung pagsunod sa mga gusto ng Diyos na Jehova na gawin natin. Salamat po. Father Domingo. Iwasan natin yung mga kalagayan ng mga bagay na tutukso sa atin o kaya magpapakita sa atin na gumawa ng kasalanan. Halimbawa, yung pagbisita sa mga website na malalaswa, yung masamang pakikisama sa mga makasanlibutan. Yung mga ganun ay maaring mga hakbang, unang mahakbang na tutulong sa atin na matukso at kung hindi tayo mag-iingat ay gagawa tayo ng kasalanan.
Salamat po. Sa huling tanong, bakit dapat na patuloy tayong magbantay? Mr. Jimia, pagkasiyo. Dapat po tayong patuloy na magbantay dahil ang mga kainan ay maaaring bumalik kahit akala po natin na napagtagumpayan na natin ang mga ito. Kaya ang pagtitiwala po kay Jehovah ay makakatulong upang mapanatili ang ating relasyon sa Kanya at maiwasan ang paggawa ng kasalanan. Maraming salamat. So, dito nagtatapos mga kapatid yung ating pagtalakay sa ating magasingang bantayan at nakita natin yung mga payo may kaugnayan sa paano tayo maging maingat na hindi tayo ay matokso. Maraming salamat sa inyong mga mahusay na komento at salamat din sa mga nagtaas na hindi natawag. So, na pagkakataon mga kapatid ay baka matatawag na kayo. Ano? Maraming salamat din sa lahat ng dumalo sa pulong na ito at pinahalagahan ng inyong pagdalo. Bilang ating pagtatapos, tayo ay kakanta mga kapatid sa bilang 47. Manalangin ka kay Jehovah. Kung ako sa ating kalagayan, maaari tayong tumayo habang kinakanta natin ito.